Hello mga bebs at nag-iisip nga ako dyan dahil lahat nga ay nag-suspend na ng klase pero nag-iintay kami ng announcement dito dahil baka mamaya pagpasok ng anak ko sabay suspended. Kaya lang baka malate na siya, kakaisip namin kung may suspension nga ba. Kaya naman ay pumasok na rin siya sa eskwelahan at tinatid namin siya. Walang kwenta talaga yung pag-iisip. At pag-uwi nga namin ay ito ang aking menu, ang aking lulutuin ngayong tag-ulan dahil meron na naman daw bagyo. At kahapon nga ng linggo kami ay nagsimba. Dati sa Tagaytay kami nagsisimba, ngayon ay dito na sa malapit sa amin. Napakaganda nga ng sermon ni Father tungkol sa mga iba't ibang klase ng pagbibigay. May pagbibigay na authentic o taos sa iyong puso. May pagbibigay naman na napasubo. Ibang subo yan mga bebs ha. Baka mamaya iba yung nasa isip yung subo. May pagbibigay rin na nakantyawan at ayaw lang mapahiya. At dahil nakulitan na rin doon sa mga nanghihingi. At meron ding nagbibigay na ang gusto may kapalit. Binigyan ka ng pabor, ibalik mo yung pabor na ibinigay sa'yo. At meron ding nagbibigay na mga seasonal gifter. Ito yung pag nalalapit na ang eleksyon, mga bebs. Nakakatanggap ka ng ayuda nang wala sa panahon. Walang bagyo may ayuda. Yung something like that. Yung tipong wala namang kalamidad pero nakakatanggap ka ng supot. At pag nakakaalwa-alwa pa ay may pa-eco bag pa yan. Hindi yung supot ng plastic. At nagkwento nga si Father na meron daw isang ina na walang asawa at siya lang ang nagtatrabaho. At pagka nagluluto siya ng ulam, yung isda, ibinibigay niya nga lahat ang laman doon sa mga anak niya at ang tinitira lang niya sa kanya ay yung ulo. Araw-araw ay ganun ang sitwasyon nila pagka kumakain sila. Hanggang sa dumating ang panahon na ang mga anak niya ay nagsipagtapos at nagkaroon na ng magagandang trabaho. Kaya naman ang kanyang mga anak ay tumanaw rin ng utang na loob sa kanya. At nung bumisita sila sa bahay ng kanilang ina ay may dala-dala silang regalo. Ang regalo ay puro ulo ng isda. Dahil alam nila yun ang paborito ng kanilang ina. Habang nandun sila sa loob ng bahay ay may naamoy silang medyo masangsang na amoy. At nadiskubre nila na itinatabi pala ng nanay nila yung ulo ng isda. Kaya doon napagtanto ng anak na kaya pala puro ulo ang itinitira ng kanilang nanay at puro sa kanila ay laman at para sila ay maging malusog dahil sila ay nag-aaral. So ganun ang sakripisyong ibinigay ng ina para sa kanyang mga anak. Unconditional love. A love that cannot be replaced in any amount of money. Yan ang tinatawag na authentic love. At yung isang klase ng pagbibigay na sapilitang kantsaw o sapilitang bigay. Yung tipong naiiyak ka pag dudukot ka dun sa iyong bulsa. Kaya kayo ay huwag kayong mamimilit. Hayaan yung kusa siyang magbigay. Hindi yung sasabihan nyo pang marami ka namang pera. Paano mo nalaman? Alam mo ba yung bank account niya? Alam mo ba yung dinadala niyang problema? At alam din nyo ba kung ano ang mga gastusin niya? Aywan ko ba bakit may mga taong ganyan masilip sa mga kayamanan ng iba? Lalo na't pagdating sa mga utangan, ay naku Diyos ko. Yan yung sinasabi nga, kahit huwag mo munang bayaran yan kasi meron naman yan. Ganun. Hindi pa masyadong kailangan yan. Ay syawa. Shit! At meron ding pagbibigay na scratch mine and I scratch yours. Yung tipong nagpahiram ka ng toothpaste pero parang gusto niya ring hiramin yung toothbrush mo. Yung tipong nagbigay ka ng ulam pero gusto niya may pa-dessert pa. Gusto niya yung may pa-leche plan ka pa.
Yung tipong ikaw na ang nagpahiram pero ikaw pa ang may kasalanan kung bakit sila nagipit. Kasi nga siningil mo na. Lalo na yung mga eksena sa restaurant na share kayo. Tapos siya yung nakaubos lahat pero pantay-pantay lang yung bayad nyo. May take out pa siya. Kaya lugi ka kung kabubwit lang ang kain mo mga bebs. Lalo na yung mga sa eksenang potluck. Yung wala ka nang dala pero may pasubi ka pa. Sheesh! At yung iba naman talagang kahit sobra-sobra ayaw talagang magbawas ng kanilang kayamanan. Ikayo mga bebs, anong klaseng giver ba kayo? Ako naman ay giver, pero hindi naman sa usaping pera, forgiver. Madaling magpatawad. Forgiven but never forgotten. So yun lang mga bebs at mapagpalang araw sa inyong lahat. Mag-ingat kayo sa bagyo at may paparating na naman. Good vibes. Thank you for watching.